hanggang po nung wala pa akong anak, bago pa lang po kami, naranasan ko po yung pagbubugbog ng asawa. Hanggang magbuntis pa ako, nagdalawa na po yung anak ko, ganun pa rin po yun. Yung panganay ko po, hanggang sa nag-5 taon na po siya, yun po, nakakita na rin po niya yung pag-aan po sa akin ng ama nila. Saan kayong bahay? Nakabukod o nandoon kayo? Doon din po sa bahay lang po ng nanay niya. Opo. Baka sa'yo pagalit kapag ginagawa yung anak nun. Yung ganun. Pag masumbong pa ako doon sa biyanang ko pong lalaki, nagagalit po sa akin biyanang ko babae. Po, sinasabihan lang po ako na wag daw po ako magsusumbong doon sa asawa po niya at baka daw po bugbugin lang daw po yung anak. Grabe. Ay naawa din naman po ako. Adi ang ginawa ko lang po, natutulog na lang po ako sa sopa. Nasabi na lang po yung biyanang ko lalaki kung ba't pa ako nandun sa sopa. Sabi lang po nung biyanang kong babae, masakit ang pagnitis ko. Pero sinuntok na pa ako at sinipa na ako. Abot niya? Pinamartilyo ko po ang ulo ko, inuuntog ko sa haligi, inuuntog ko sa hollow block, hanggang sa nagkakaburukol pa ako noon. So yan, dito tayo sa bilihan ng bahog at bibili natin yung bahog ni Commander. 25 kilos. Nangihingi lang kami ng plastic para safe po. Hindi mabasa ng ulan kasi tingnan nyo naman yung ulan. Sobrang ulan dito. Palagyan natin ng plastic. Magandang hapon sa lahat ng viewers dito ni Commander. At ngayong araw po ay sunod-sunod talaga yung pag-ulan. At ngayong araw ay medyo tumila-tila naman yung ulan, pero ganun pa man ay basa na din kami. Pero nagpalit pa rin kami ng 4 wheels kasi nga meron po kaming kailangan dalahin sa tinutulungan ni Commander na hindi pwedeng mabasa. Kaya nagpalit kami ng 4 wheels patungo doon. Kasi kanina yung pinuntahan namin ni Rans, hindi pwede ang 4 wheels, talagang motor lang talaga. Kaya mabuti na lang din may kapote, kahit paano bawas basa din sa katawan. Kaya yun, samahan nyo kami ngayong araw na puntahan ang beneficiary ni Commander. Isang ulan. Ay, buti na lang binili na ako ni Commander ng bota, kaya may nagagamit ako. Si Rans meron na din naman. So tara, diretso tayo dito kay Ate Isabel. Ay, magandang hapon po. Ang lamig. So mga bayan, nandito na lang kami ngayon sa loob ng sasakyan ni Ate Isabel kasi nga doon sa bahay nila medyo may konting ganap lang din kasi may sineselebrate siguro. At sabi ko nga parang hindi rin kami makabala, pinapasok na lang namin dito si Ate Isabel. Kamusta ka naman po, Ate Isabel? Okay naman po. Okay naman. O nakita namin sa Ate Isabel kanina galing dun sa ang daming tao lumabas. Ano meron dun? Meeting po. Para sa? Christmas party po. Christmas party? Opo. Dito sa barangay ninyo yun? Opo. Dito lang po sa barangay Gada taon ba? Ganyan dito sa inyo? Opo. Okay. Ano namang napag-meetingan ninyo? Anong... Yung pag-aambagan po sa tugtugin. Saan ginaganap yan dito? Dito ganyan? lang din po. Diyan sa harap mismo? Opo. Ng kalsada? Hindi po, dyan lang din po sa may para-plaza po dyan. Meron ba dyan? Opo. Doon ginaganap. Taon-taon yan dito. Yan yung kasiyahan ng mga tao dito. Magkano naman na napag-usapan ninyo? Ambagan, ganyan? Sa ambagan naman po ay 100 pesos lang naman po. At yung mga pangregalo naman po, Kanya-kanya? 150. Tapos sa pagkain naman po, kanya-kanya pong mga dala. Ganyan dito sa... Yan yung maganda sa probinsya din. Yung kumbaga sa munting kasiyahan talagang kahit paano ay nagkakaisa diyan. Diyan mo din makita kasi yung parang pagkakaisa din sa barangay ninyo, di ba, Isabel? Opo. Yung lahat nakikiisa na makikooperate para sa gantong gagawin natin, gantong ganyan. Okay. Kapag nagaganyan kayo, kasama mo naman si mister mo.
Ano naman po siya, hindi man po siya kasama po dyan. Pero nakikipagsayawan lang din naman po. Ah, okay. Kasi baka iniisip ko, baka ikaw lang nandun. Kasama din naman pala si mister mo. Opo. Okay. Kasi siyempre, hindi ko alam, baka mamaya kapag ganyan kasi sa experience ko, minsan pinagmumulan ng away na mag-asawa yan. Ay, hindi man po siya ganun. Ah, okay. Kasi... Nagiinom po siya, nandiyan naman po ako sa kasayahan man po. Ah, okay. So, Ate Isabel, o nga pala may bako. Kamusta po yung mga alaga ninyo? Okay naman po. May nabawas pa ba? Wala naman na. Wala naman na po. Wala naman na. Okay, bali ilan yung inalagaan ninyo? Ilang piraso ulit? 65 po. 65. Ilan yung nabawas doon? Ay, mo po po, 6 yata. 6. May 6. Okay. So, bali ang natira na lang doon ay 59. Tama ba ako? 59. Okay. Ayos lang yun. Normal pala talaga yun na minsan mabawasan talaga. Ano? Dahil nga daw yun sa... Yung talagang ingatan pa kasi sila. Minsan hindi maiwasan na nagkakasakit. Tapos nalaman ko na yung ginagawa nyo pala na may sapin, talagang normal pala talagang ganon. Ibabaguhin lang yun kapag nag 10 days na, 12 days na, ganon. Pero ngayon, ilang days na sila? Ano na po yan? 4 na linggo na rin po yan. 4 na linggo, so ilang ano yun? Days yun? May 4 weeks na ba yan? Isa po, ano? Kasi kung 4 weeks yan, 28 days, 28 days na. Ay, parang 4 pa lang yata. Na linggo. Baka po. Hindi ko rin po naana po eh. Hindi possible kasi nung possible yun sinasabi mo nga, possible for may 4 na linggo na nga. Kasi nung huling punta namin dito, nung nakarapag punta namin dito, mga 2 weeks ago na rin yun. Opo. Na sinabi mong 10 days na. Opo. So, bali 2 weeks ago na kasi yun nakalipas. Possible nga naman na may 2 weeks na talaga, no? Okay. Kumusta ang nyo, bahog nyo? Ay ba po, nagbili ulit pa ako kanina po 3 kilo. Kasi naubusan na. Yung dala ni Commander naubos na. Ubos na po yun. Nung okay. pagpunta po ninyo dito, kinaumagahan po, maghapon, ubos na po yun. Okay. Sa nyo, sa 59 pieces na sisiw, Ate Isabel, sa isang araw, ilan yung kilo na naibabahog? Kailangan po niya 2 kilo na po kada po, isang bahog po ay. At ano na po sila ay. Kasi marami malalaki sila. Na po. Opo, marami po sila. Okay. Bali, ilang beses binabahugan? Ano din po, 3 times sa rin po kami. Pag, ano po, umaga, tanghali, hapon. Okay. Pwede kasi yung kina Ate Alpha, ano yun ay, 1 kilo gada bahog pero 4 na beses isang araw tapos nasa 50 lang yun na piraso. Kasi yung kanila 59 mas marami. Kaya possible nga na mag 2 kilos gada bahog, ano? Ganun pala talaga yun. Okay, ngayon mas naiunawaan din namin yung mga ginagawa sa mga ganitong pag-aalaga ng 45 days. Kapag ngayon ba wala pa kayong mga kontak na pwedeng kumuha sa inyo in case na kukunin na yung mga kontak na bibili sa inyo? Mayroon na po sa akin po dito nag-order. Yung asawa ko po, nag-ano rin po sa akin na 10 po at na-birthday po sa January 8. Siya daw po mabili daw po ng 10. Yung asawa mo bibili sa inyo? Opo. Sa iyo mismo? Tapos, ano ba yung plano ninyo dyan kapag binenta ninyo, Ate Isabel? Ano na rin po kami ulit po ng sisi ulit po yun. Hindi, ibig ko sabihin yung meron ba kayong ibibenta na yung wala ng balahibo o lahat Pag ano lang? gusto lang po, kung gusto po nung mayroon po dito titinda rin pong ulam, kung gusto po nila po na magkatay na lang po ako, para po yung Adidas baga po, yung paa okay. po, yung ulo, at yung laman loob po, ay mapunta sa amin. Kami na lang rin po makatay. Yung ganun, mas mahal yun kapag kayo mismo yung nagbabalahibo. Opo. Ano? Sana yung mga sisiw nyo, Ate Isabel, ay magkilo ng ilan ba yung kadalasang kilo? 2 kilo o wala pang 2 Depende kilo? po. Pag sagana po talaga po sa bahog po. Pwedeng bumigat. Opo. Okay. So kung sakali man, 1 kilo mahigit, mga 1.8, okay na yun. Kahit hindi sumakto ng 2 kilo, okay na yun. Pero may idea na kayo sa bentahan ng ganyan kung magkano ibibenta? Ano po, pag sa buhay naman po, ang kilo po ng sa buhay po ay 160. Per kilo yun? Opo, ang kilo. Kung magdadalawang kilo pala, halos na sa 300 plus, 320, Opo. Kung magdadalawang kilo. Opo. Hindi ko kasi sila nakita kasi, ang napakaulan talaga, ang hirap. Tapos, yun nga, medyo may konting kasiyahan kasi sa kanila, kaya hindi ko na natingnan. Nasa loob ba? Alin po? Nasa labas? Yung mga alaga nyo? Nasaan? Nasa labas po. Nasa labas, hindi ko kasi Opo. napansin, hindi ko natingnan kung gaano na sila kalalaki. Ano pala, kailan nyo planong gawa ng kulungan na mas malaki sila?
Ano na po na lawak-lawak na rin po yun. Ay, nalawakan nyo na? Opo. Kaya po, ginawaan ko na po sila po ng bahugang pong kawayan pong mahaba. Para po, doon na po sila mag-salo-salo. Nakita na ba ni Commander yan? Nagawa Hindi niyo? po. Hindi pa. Pagkadating po ninyo, dinala po ninyo yung Ice cream. ano po dyan. Tapos, Kinaumagahan po, okay. ginawa na po namin. Mamaya pag tumila-tila yung ulan, titingnan natin para may pakita din natin kay Commander. Kasi hindi pala niya nakita nung nakaraan. Opo. Kung nagawa pala nila. Nakakatuwa din dito kung natin sabihin kasi kumbaga ina-actionan din agad nila yung mga bagay na kagaya niya. Sabi namin, gawa kayo ng kulungan, tapos magdadala kami dito ng sisiw. Ina-actionan din naman talaga kagad nila. Diba? Nakita naman natin yun. So, Ate Isabel, o nga pala, hindi ko kasi alam yung nasa bahay kasi kami ni Commander, pagkikintuhan namin yung tungkol sa dinadanas mo. So, hindi ko naman masyadong inusisa kay Commander kung ano yung nangyayari sa iyo. Pero kwento sa akin ni Commander na dumadating ka nga doon sa point na nasasaktan mo yung sarili mo. Opo. Yan ba ay nabanggit mo ba kay Commander na hanggang ngayon ba ay ganun pa rin o hindi naman na? Hindi naman na po. Okay, mga anong taon yan nangyayari sa iyo? Bago pa lang po kami po, mag-iisang taon pa lang po kami nito. Ano ba yun? Wala ka bang wala naman sa iyong, kumbaga wala ka naman na experience na pananakit? Sa una ko pong asawa po. Nasabi mo kay Commander yan? Opo. Na yun yung naging rason? Opo. Okay, yung parang sabi niya na nasanay ka na sa bugbog. Opo. Kaya pati ikaw sa sarili mo, hinahanap-hanap mo na yun. May ganun pala, no? Nang 2 buwan pa lang po kami po nito kinakasama ko. Siyempre po, naranasan ko na po hanggang po nung wala pa akong anak, bago pa lang po kami, naranasan ko po yung pagbubugbog ng asawa. Hanggang magbuntis pa ako, nagdalawa na po yung anak ko, ganun pa rin po yun. Ibig sabihin, 2 anak mo doon sa una mong asawa? Opo. Grabe. Nasa harap ng mga anak mo, ginagawa yun. Girising naman po yung mga anak. Pero wala pa silang muang. Opo. Meron na. Wala pa naman po. At yung isa pong anak ko po ay, ano pa lang po yun ay 2 taon, yung isa po 1 taon. Yan yung mahirap kasi, kaya ako natanong, mahirap kasi na sasaktan mo yung, lalo na yung nanay, sa harap ng mga bata, di ba? Opo. Kasi yun nga yung sinasabi na kapag sinaktan mo yung nanay ng mga bata sa harap nila, parang ipinapakita mo din sa mga anak mo, lalo na kung babae, na okay lang pala na sinasaktan ang mga babae, di ba? Kaya kapag laki nila at ginanyan sila ng mga asawa nila, okay lang sa kanila yun kasi sabihin nila, ganyan din naman si mama noon, okay lang yan, di ba? Opo. Kaya natanong ko na kung yung ba ay nakikita ng mga bata. Nakita man po. Pero wala pa sila masyadong muang ng mga oras na yun. Yung panganay ko po, hanggang sa 5 taon na po siya, yun po, nakakita na rin po niya yung pag-ano sa akin ng ama nila. Ay, ganun? Opo. Ibig sabihin may anak ka na nakikita yung ginagawa ng asawa mo na yun. Kahit po wala pa po kaming anak, ginagawa na po yun sa akin. Natakot po ako, hindi ko pa alam pag-uwi po kasi dito ay sa Albay pa po kami nakatira. Sa Albay? Opo. Taga doon siya? Opo. Ibig sabihin, dinala ka niya doon? Opo. O ikaw ang napadpad doon mag-isa? Dinala po niya ako doon. At nagtatrabaho po ako sa Manila po. Doon po kami nagkakilala. Inuwi pa ako sa kanila. Anong trabaho mo doon sa Manila? Sa bakery po. Bakery? Ano ka doon, tindera? Tindera po. Okay. Saan sa Manila? Sa Paranaque po. Paranaque, ang daming napapadpad dyan sa Paranaque na kababayan ko dito ah. Okay, sa Paranaque, doon din siya nagtatrabaho, isang Opo, trabaho niyo. nagtitinda lang naman po siya sa gilid-gilid lang po ng mga alahas baga pong piki. Ibig sabihin hindi kayo magtatrabaho. Hindi po. Kumbaga malapit lang siya sa pinagtatrabahuhan mo. Opo. Nagtitinda siya ng mga alahas. Opo. Ano yun, ba't hindi nyo ginawa, tinuloy nyo negosyo yun o hindi? Hindi yata po niya tinuloy po yun. At inuwi na pa ako sa kanila. Inuwi ka sa kanila. Opo. Tapos nag-ilang kayo doon? Nag-ilang taon kayo doon na nagsama? Tagal na rin po at 3 taon pa lang naman kami nito. 3 taon pa lang kayo niyan. Opo. Mas matagal kayo dun sa una mo. Opo. Ilang taon na yung panganay mo sa kanya? 10. Ngayon, 10 na? Opo. Okay, doon sa ibig Pasyam sabihin, naman na po yung 7 years kayo na nagsama. Opo. Mas matagal kasi 10 years old na ngayon. So 3 years pa lang na hiwalay siya doon. Okay, ano yun? Walang ginagawa yung parents niya? Wala po, kampi po yun. Ay, grabe naman. Saan kayong bahay? Nakabukod o nandoon kayo? Doon din po sa bahay lang po ng nanay niya? Opo.
baka sa'yo pagalit kapag ginagawa yung anak nun. Yung ganun. Pag masumbong pa ako doon sa biyanang ko pong lalaki, nagagalit po sa akin biyanang ko babae. Ay, grabe. Pero ganito natin sa Bel. Ano yung sa tingin mong dahilan bakit kanya nagagawang saktan? Dahil lang po sa mga kwento-kwento po na mga pinsan po niya. Yung po mga lalaki pong pinsan po niya. Paninira? Opo, mga paninira. Selos? Hindi ko rin po alam. Kasi wala naman po siya sa akin nakita. Nandun lang po ako sa bahay. Kuminsan nga po nakikipag-arawan din pa ako. Ani po ng mais. Kahit babaga 10 piso po ang isang sako, tiniis ko po yun para may sarili akong pera. Para lang hindi umaasa. Ano? Opo. Sa kapatid po, hindi naman po ako nang binibigyan. Simula po nag-anak pa ako sa panganay ko, di mo pa ako Ay, ganun? binibigyan ng pera. Hindi niya sa'yo binibigay ang pera? Hindi po. Sa mama po niya. Aba! Ito yung wag gagayahin ng karamihan. Ito may matututunan tayo dito kay Ate Isabel na sabi nga ng napanood ko, ang lalaki na hindi pa kayang tumikal sa ina pero nag-asawa na, ang tawag doon daw ay hangal. Kasi once na pumasok ka na sa pagpapamilya, mas ang iiwanan mo, hindi naman sa iiwanan, ipa-priority mo na ay ang pamilya mo. Yun na yun. At saka kumbaga ang dapat talaga sa kinikita ng lalaki ay ibinibigay sa asawang babae para siya ang mag-budget, di ba? Siya ang mag-budget sa pamilya kung ano yung mga gastusin. Pero yun pala, sa nanay ibinibigay ang kinikita. Opo. Nung mga anak pa ko doon sa panganay ko, ang sabi po sa akin nung asawa ko na, lagi na po niya ako pinapadalhan. Ang pala po, nandun lang po sa ina niya. Sinasabi lang po na nasa akin. Nanghingi na lang pa ako ng pagkain sa kapitbahay. Nagpapadala yung asawa mo? Opo. Bakit nasaan siya? Umalis siya? Nasa Bulacan. Tatrabaho siyang kontraksyon. Nag-construction sa Bulacan, tapos Opo. iniwan ka niya sa Albay, nagpapadala siya ng pera, pero nakakatanggap yung mama niya. Opo. Pero ang sinasabi ng mama niya sa asawa mo, naibigay na sa'yo. Opo. Ay, grabe Yung po talaga. mga gamit po ng anak ko, katulad po, lampin, mga baro-baruan, yun po ay bigay lang po ng mga Kapitbahay. tao po doon. Opo. Alam nyo, mga bayan, kahit kanino kayo magtanong, tatawanan lang ang lalaki na ganito pa rin yung ginagawa hanggang sa ngayon lalo na kapag may anak na, yung ang pera niya ay sinusulisit ay sa ina. Opo. Di ba? Hindi ka pa dapat, hindi pa ikaw handa na mag-asawa kapag ganun daw. Hindi ko alam, basta ang dami ko rin kasing nakikita sa social media na tama naman talaga yung mga sinasabi nila na dapat talaga ang lalaki ibigay ang sahod sa asawang babae, di ba? Opo. Ganoon naman talaga dapat. So, para palang impyerno dinanas mo dun. Opo. Hindi nga pa ako kuminsan pinapakain po nila dun. Pinapalaba po nila ako sa bubon. Malayo po yung nilalabang ko. Dala ko po isang sakong damit Nila? Nung nanay niya? Mauwi po ako sa kanila para po kumain pa ako ng tanghalian at manganganakin na ngani pa ako. Naglalaba pa rin pa ako noon. Pag uwi ko po doon, sarado pa ang bahay. Kala ko po wala silang palaw. Tinatago na po sa loob po ng bahay yung pagkain. Grabe, yung dinanas natin sa Ang ginagawa ko na lang po, na lang pa ako ng mais. Pag po may mga malambot, nanghingi pa ako, iniihaw ko yun. Yun ang kakainin nyo. Yun po ang kakainin ko. Grabe. Pag nalabas naman pa akong karsada, mayroon pong matanda po doon na nagtitindahan. Binibigyan man po niya akong isang balot na tinapay, tapos timplahin pong kape. Parang naging manlilimos pa ako doon ay. Grabe palang sinapit natin sa Bill doon sa una niyang asawa, mga kabayan. Hindi ko alam kung alam to ni Commander na kwento mo ba to sa kanya, hindi pa. No, sinabi ko po yung... Pero hindi lahat ng details na ito na kunikwento mo sa akin ngayon. Grabe. Tapos binanggit din po ni Commander po yung paano po nakuha po nung asawa ko po yung mga anak ko dito. Sabi ko po sa kanya na hindi po mismo yung makuha po dito kung hindi po sa sarili kong ina. Hindi ko na lang din po itinuli sa kanya at baka po manood po siya. Magagalit na naman ulit po sa akin. Ibig sabihin, yung 10 years old mo na anak wala dito? Wala po. Nasa tatay? Gusto din ng bata? Ibig mo sabihin? Pinilit po yun nila. Pinilit? Pinakuha po, kinuha na mismo po talaga po nung mama ko. Ibinigay na po niya doon. Sino ang nagbigay nung anak mo? Mama mo? Mama mo? May consent mo yon? May nagpaalam sa'yo? Ina po siya na mismo, si mama na po kaya nagsabi po na dalhin na po ako sa barangay. Mag-usap na daw po kami sa barangay. Okay.
Kasi, Yun po ang sinamahan po ni mama. Yung asawa ko po una, hindi pa ako. Ako po ang pinabarangay po nila. ba't ganun? Ako po. Grabe naman yun. Mama mo dito o mama niya doon? Mama ko po dito. Ay, grabe. Paano yan hindi, ano naramdaman mo nun? Ultimong mama mo Yun ganun. po, nagalit po ako sa kanya. Hindi ko po siya inimikan nung ilang taon. Hindi ko po siya nun inimikan. Kasi alam nyo mga kabayan, sa nakikita ko dun, sa tinagal ni Ate Isabel na inalagaan ng bata na yun sa loob ng 7 taon, siya ang nagsakripisyo dun, kaya siya may karapatan dun. Di ba? Kasi Opo. kung ang sasabihin pinapadala naman ikaw nung wala nga sa iyo napupunta nga dun sa mama niya di ba? Opo. Kaya kung tutuusin na may mas karapatan doon talaga sa bata, si Ate Isabel, nasa ano pa yun, ewan ko kung ilang edad yung, 7 taon, nasa ina pa dapat, nasa custody ng ina. Tapos depende pa yan sa pag-uusap, di ba? O, pipiliin yung bata yata, tapos titingnan din yung status ng buhay, kung kayang buhayin, o ano, ganto ganyan. So, 7 years old nung kinuha dito. Opo. Dapat dapat nasa poder pa ni Ate Isabel yun. Grabe ang hindi ko kasi si Ate Isabel nakakwentuhan madalas kasi si Commander naman kasi minsan yun napunta dito, kaya hindi ko alam yung mga ganitong pangyayari na kaya nga lang napagkukwentuhan kasi namin ni Commander sa bahay, na sabi ko grabe din pala yung dinanas ni Ate Isabel dun sa asawa niya dati, na sinasaktan na umabot sa to the point na pati si Ate Isabel parang na-addict na dun sa pananakit ng asawa niya, na mismong sarili niya sinasaktan niya na. Grabe din palang pinagdanasan mo. Pero ngayon nakakausap mo yung anak mo? Wala na pa akong contact po. Hindi ko rin po alam kung nasaan na po sila. Tinatago po sa akin Grabe naman. Pero yung isa mong anak nandito? Wala po, parehas yung... Parehas? Parehas po pinakuha po ng mama ko. Anong reason ng mama mo? Tinanong mo siya? Ano po, nagalit po siya sa nung nag-asawa po ako. Nang bago? Nagalit po Nagalit yung... Dapat nga, itong asawa mo ba sinasaktan ka? Hindi po. O dapat Ako nga... pa po ang nag-aaway sa kanya. minsan ikaw pa nangaaway. Opo. Una dapat nga mas maging masaya yung mama mo kasi Hindi. nakawala ka na sa ganung Hindi ko nga rin po alam kung bakit po gano'n na nangyari. Grabe naman yan. Hindi ko alam kung sakal mapanood to ng mama niya ano masasabi, pero yun naman talagang totoong nangyari. Siguro kaya hindi mo din masisisi si Ate Isabel kung umabot pala sa taon na hindi ka kinausap ni Ate Isabel Grabe. Hanggang ang masakit lang yan, yung pinaghirapan ni Ate Isabel, siya nagluwal na nagbuhis ng buhay, tapos nag-alaga ng ilang taon, tapos wala sa kanya. Tapos wala pang contact, wala pang communication. Kinukumusta daw po, nung una daw po, nakukontak po nila mama, hindi sa akin sinasabi kung okay. Nung nagtatawag po sa kanila po yung anak ko at hinahanap daw po ako, nung pagkakuha-kuha po na yun sa akin, at sinasabi naman po ni mama daw po ay patay ako. Wag na daw po akong hanapin at ako po ay patay na. Sinasabi doon sa mga bata? Opo. Doon mismo po sa mga apo niya. Kaya isa rin po yun pa rin po ang kinagalit ko po noon kay mama. Itong mama mo na ito nagsabi noon? Opo. Hindi ko akalain na may ganito palang sariling anak yung hindi mo papaboran sa mga ganitong pagkakataon. Kumbaga, ang magulang nga, kahit minsan mali na yung anak, pinapaboran pa din nila yung anak. How much more pa kaya kung ang naagrabyado ay yung anak mo, di ba? Tapos hindi mo papaboran. So yun yung nakakalungkot doon. Kaya sana naman wala nang nanay na o walang mga anak na nakakaranas ng dinadanas ni Ate Isabel na ganito. Kasi nakakalungkot namang isipin na may tao palang ganito ang dinadanas. Sa totoo lang, pang KMJS na yung kwento ng buhay ni Ate Isabel. Pwede na sa KMJS to, di ba? Hindi KMJS sa MMK. Pwede na sa MMK yung kwento ng buhay ni Ate Isabel kung tutuusin, kasi masalimuot talaga. Kasi isipin mong nakikitira ka sa isang bahay na alam mong parang wala kang lugar doon. Kasi kung may lugar ka doon, hindi ka pagtataguan ng pagkain unang-una. Itatrato ka nila bilang anak. Kasi yung mama ng asawa mo, nanay mo na rin yun, anak ka na rin niya. Diba? Na dapat ang trato sa'yo, isa bilang anak. Hindi bilang tagalaba. Hindi ko po yung naranasan hindi ko po naramdaman sa kanilang minahal po talaga ako. Yung po lalaki po, minahal po talaga ako. Minahal ka nung anak nila.
Nung anak nilang lalaki, minahal ka. Hindi po, nung biyanan ko. Yung biyanan mo. Biyanan ko po lalaki. Yung papa mo. Opo. Kumbaga, tinuring ka niya talagang parang Opo. anak. Hindi pa ako niya pinagtatrabaho. Yun lang po, nagsisilot sa akin yung asawa, yung biyanan kong babae. Ay, ganun. At ako daw po ang inaanohan daw po nung biyanan ko lalaki. Nung hindi ganun? ako pinagtatrabaho, binibigyan pa ako ng tinapay. At akala po noon po, nung buhay pa siya, ibuntis pa ako. Ganun talaga. Talagang papaboran ka din nun. Kasi nga, ikaw yung dinala ng anak mo doon na wala ka naman doon kamag-anak. Di ba? Ganun talaga yon na dapat ikaw talaga din yung asikasuhin din doon. Kumbaga, bigyan din ng kaunting pabor. Kasi hindi mo dinala ka doon ng anak mo na wala ka naman doon kamag-anakan. Sino ang sasandalan mo doon? Sila, kundi sila lang na pamilya mo na rin, di ba? Opo. Ayun lang yung nakakalungkot. Pero sa ngayon, Ate Isabel, sa awa ng Diyos, hindi mo naman na ginagawa yung ganun. Hindi naman ako. Ano yun, nung kayo ng asawa mo, ginagawa mo pa rin? Nakita niya o hindi na? Hindi na po. Nitong asawa mo na ito? Inaawat pa ako. Ay, ganun? Inabot niya? Inamartilyo ko po ang ulo ko, inuuntog ko sa haligi, inuuntog ko sa hollow block, hanggang sa nagkakaburukol pa ako noon. Nung nagkaanak na pa ako, nung buntis pa ako, yun po, wala na po yun. Ibig sabihin, itong asawa mo din nakasaksi din sa Opo. nangyari sa na ganun. Grabe, ano? Kaya pagdadating ko ng umaga, nasabi ko, masakit po yung ulo ko. Sinasabihan ko niya ako, pinukpok mo ay. Ay, ibig sabihin parang hindi mo alam. Hindi po, para pong inaano ko lang po, naghahanap pa akong masakit po sa katawan. Naghahanap ka ng masakit sa katawan mo. Grabe, parang trauma. Trauma pala yung nangyari sa'yo, no? Kaya po, Parang trauma na, alam mo yun, na parang parang sinasaktan nila ako ng ganito yung ginagawa nila sa akin, parang ganun, parang bumabalik sa sa alaala mo yung mga ginagawa sa iyo. Kumisa nga po, inawakan ko po ang kamay niya, inaano ko po sa sarili ko. Hinihila naman po niya palayo. Ay, ganun. Umaalis naman po siya para daw pa ako tumigil. Ay, hindi naman pa ako natigil, sinasakta ko na lang po sasakit sa sarili ko. Grabe. Pero sa awa ng Diyos, nakikita po niya, yun, hinihila po sa akin po yung kung ano po pwede ko maipukpok. Pero sa awa ng Diyos, ginaid pa rin si Ate Isabel na mawala yung ganoong trauma niya na dinanas. Ibig sabihin ko, pahabol ko lang, Ate Isabel, yung papa, anong ginagawa niya kapag sinasaktan ka nung anak nilang lalaki? Lagi po siya, wala po na, sa trabaho po siya noon. Ibig sabihin na nakakasaksi lang talaga yung nanay. Opo, sinasabihan lang po ako na wag daw po ako magsusumbong doon sa asawa po niya at baka daw po bugbugin lang daw po yung anak. Grabe. Ay, naawa din naman po ako. Adi, ang ginawa ko lang po, natutulog na lang po ako sa sopa. Nasabi na lang po yung biyanan ko lalaki kung ba't pa ako nandun sa sopa. Sabi lang po nung biyanan kong babae, masakit ang pugnipit ko. Pero sinuntok na pa ako at sinipa na ako. Nung lalaki? Opo. Doon na po ako nahiga po sa sala. Grabe. Sa bangko. Yung tipong nagdala ka doon ng babae na inasawa mo na sumama sa'yo ng buong buo tapos gaganunin mo lang, di ba? Yun nga lang daw sinasaktan mong babae mentally, hindi pa physically, hindi na maganda yung physical pa kaya na pananakit, di ba? Buti nga po yun sa itak po. Buti po yung likod lang po ay. Ang pinapatama sa'yo, itak? Hindi po. Inano po, humaya po siya. Yung malaki po, una po nung malaking itak. Buti na lang po, nagising po yung panganay ko, nag-iiyak. Parang nahimasmasan po siya noon. Tapos sumunod naman po yung samurai. Yaba? Nag-ano po siya, galing po sa inuman, sinabihan ko lang po siya na bakit po nagagalit na naman sa akin. Basta daw, mayroon daw po sa kanya daw nagkwento, ewan ko po kung ano-ano yata pinito sa kanya, tinatanong ko po ng ayos. Sabi lang po niya sa akin, may nagsumbulang. Sabi ko, ano yung sinumbong sa iyo? Sabi ko, naniniwala ka sa kanila, sa akin hindi ka naniniwala. Hanggang sa minura po niya ako, minura ko din po siya. Tapos? Hanggang sa pagkaano po na yung samurai po, buti po, yung likod lang, igiginagana na po sa leg ko. Grabe. Po na umiyak na po doon din yung panganay ko. Grabe, yung anak mo pala ano? Yung pong panganay ko po, talaga nakasaksi na po. Grabe, sana naman okay yung mga anak mo, ano? Sana okay naman yung kalagayan nila. Sabi ko nga po, at na po kami dito sa barangay, 1 taon po sa kanya, 1 taon sa akin. Pero itinago na po niya sa akin mga bata para hindi ko na kumakuha.
Hayaan mo at Sabel, darating din ang time na maghahanap ang anak mo sa iyo. Kasi ganyan din naman yung nangyari sa akin. Iniwanan din ako ng tatay ko pero hinanap ko pa rin. Kasi kahit anong tago nila sa mga anak mo, pag nag-mature ang mga anak mo, nagkaisip, hanapin at hanapin ka din nila. No, maniwala ka doon sa ganung pangyayari. Mangyari yun, hanapin ka nila. Kung hindi nilalason yung isip ng mga bata. Ano po ay, yung panganay ko po na yun na lalaki po, nung nakausap ko po yun. Ang sabi daw po ay, si Papa daw po niya ay nung una ay lagi daw sila iniiwanan. Kumbaga, nasaan sila? Nandun sa lola? Nandun po sa tiyain man po. Okay, nagkikwento sa iyo. Opo, nung magkakapuntak pa po kami Nung mga time na nakakausap mo nung una pa. po na, saka po ako nakipagkita sa kanila. Gusto ko lang po talaga po makita yung mga anak ko. Nung nakipagkita ako sa kanila, umalis din po ako. Grabe. At inanuhan ko lang po muna yung mga anak ko, okay lang po talaga sa kanya yun. Grabe itong pangyayari sa Sabel. Isang aral sa mga manonood natin na kapag nakakita kayo ng ganyang lalaki, huwag kayong manghinayang, naiwan. No, kasi hindi maganda. Hindi kayo pinanganak ng inyong mga magulang para saktan-saktan lang ng lalaki na kinakasama ninyo. No, ang babae ay pinalaki kayo ng mga magulang ninyo, pinaghirapan kayo para pagdating na mag-asawa kayo, mahalin din kayo ng mga asawa ninyo, di ba? No? Kasi una-una masasaktan, ewan ko kung ba't ganun? Dapat ang una masasaktan diyan. Ano nalaman ng mama mo yan na sinasaktan ka? Sinasabi ko naman po sa kanila, saka po nagtira na rin po sila dun sa Albay. Nakita din nila yon? Na totoo naman po. Kaso lang po, nadala lang po talaga po siya ng galit po. Sa galit po niya sa akin, di ko pa alam, dahil sa nag-isawa ka? Opo. Okay. So, dapat kasi ang mangyayari niyan, unang-una masasaktan yung mama niya kapag nalalaman na yung anak niya sinasaktan ng asawa. Di ba? Hindi naman po siya nakikinig sa akin. Hindi nakikinig. Okay. Hindi natin mapilit yung ganung ano. Okay, basta ang mahalaga at Sabel ngayon ay tuloy mo lang yung buhay ninyo. Alam ko naman, masaya ka naman siguro sa asawa mo. Opo. Mahal mo naman ang asawa mo sa ngayon. Tuloy nyo lang yung buhay ninyo at yung Diyos na ang bahala magpadaan ng blessing sa inyo, no? Opo. Kung ano man ang blessing na ibibigay sa inyo. Okay, sa ngayon at Sabel, may dala kami dyang 25 kilos na bahog, tapos may cash ako dito. Galing kay Commander yan. Hawakan mo, ha? Diyan mo na yun sa'yo para may panggastos ka. Tapos may dala kami dito 25 kilos na bahog para hindi na kayo ulit bumili. Kasi hindi siguro na din kasi, kumbaga nanggaling kasi kami ng Quezon. Halos 4 na araw kami dun. Kaya hindi kami nakabalik dito agad para magdala ng bahog. Kaya nakabili pa kayo tuloy. Ano? Okay lang yun. Okay lang, para sa inyo din naman yan. Ano? Okay, sige. At paano? May payong ka ba, Rans? Sige, ako na lang magbubuhat. Daling ko doon sa taas nila. Okay, tara, Sabel. Magpayong ka. Okay, tara. Dali natin tong 25 kilos na na bahog para sa negosyong sinisimulan nila Ate Sabel. Baka sakali tayo na mapa-improve nila ito, mag-grow ang kanilang negosyo at para sa kanila din. Ay, kuya, saan natin ito lagay? Dito lang po. Diyan mo lang po. Ako na lang po. Sige. Salamat po. Sige, wala ka naman. Tingnan natin yung sisiyo. Ay, ang lalaki na pala. Wow! At saka ang lalaki na din ang lalaki na din na lumaki yung kulungan pala. Oh, ginawa pala kaagad nila tas iskir na. Yan ang maganda. Ang lalaki. Ang lalaki na. Ayun, ang dami oh. Grabe. O sige Ate Sabel, ha? Sana huwag niyong hintuan to sana, ha? Sana magtuloy-tuloy, ha? Hanggang sa parami ng parami, ganun, ha? Ganun ang negosyo. Hindi sa marami, tas paunti ng paunti, ha? Sige, ikaw nang bahala, Sabel. Okay, sige. So tara, punta na din kami. At para nang sa ganun ay tinan natin panahon kung may mapupuntahan pa tayo ngayong araw. Muli salamat kay Commander sa blessing na ito kay Ate Sabel.
At nakikita ko naman na ginagawa talaga nila yung best nila. Kaya nakakatuwa din. Ganito ang sarap ding tulungan yung. Ganito yung nakakatuwa na tulungan yung ginagawa din nila yung best nila para may pakita din sa tumutulong na karapat dapat silang makareceive ng tulong, ng blessing kumbaga. At sa munting gantong naisip namin ni Commander na pagbibigyan ng mga 45 days ay ito yung nakikita namin na isa sa pwede nilang ikabago ng buhay nila pagdating ng panahon. Kaya muli, maraming salamat Commander Marcos, Trans TV at Marcos TV channel. Suportahan nyo yung team namin sana. Sana palagi kayo nandyan. Muli, salamat po. Sana may natutunan kayo sa kwento ni Ate Isabel ngayong araw. God bless po.